Diba? Masyado tayong takot kasi ang majority na pinarurusahan sa libingan dahil sa ihi. Majority. Fa inna amata adabil qabri min al-bawl. Ang majority na pinarurusahan sa libingan dahil sa ihi. Kasi may hadis na napadaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa dalawang libingan. Napadaan siya sa dalawang libingan. Libingan ng Muslim. Nung mapadaan siya, sabi niya sa mga sahaba, bigyan niyo ako ng puno ng datilis at hiniwan niya sa gitna. Presko pa yung bunga ng tamar. Alam niyo bunga ng tamar. Hiniwan niya sa gitna. Tapos yung kalahati, itinanim niya doon sa libingan na isa, yung kalahati doon sa isang libingan. Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, ba't mo ginawa yan? Ano ang dahilan? Ba't mo tinaniman ng dalawang puno, yung dalawang libingan? So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani fi kabir. Ang dalawang libingan na yun ay pinarurusahan sa dalawang malalaking kasalanan, dalawang major sign. Ano yung isa? Kana ahaduhuma yamshi bin namima. Yung isa ay nagpapakalat ng namima, mali-maling nagpapaaway ba? Anong tawag? Marites? O chismis. Gawain ng mga marites. Nagchichismis, din pag-away niya tapos lilipat na naman sa kabila. Hanggang sa nag-away-away, tapos sa pinanggalingan, yung pinagkwentuhan mo rin. Sabi mo, mapagkatiwalaan ba kita? Promise, pagkatiwalaan mo ako. Siyempre wala nang nakalam, siya lang. Tapos biglang nakarating doon, sino pa bang, tapos magdisinungaling siya. Promise bro, hindi ko sinabi. Wala lang akong pinagsabihin, ikaw lang Hindi amin yan. Sabi nga nila, ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. So, ang kasalanan nun is major sign. So, tinaniman ng propeta ng puno. So, anong dahilan? Bakit kaya? Pangalawa, yung isa naman, kana la yastanzihu min al-bawl aw la yastabri'u min al-bawl aw la yastatiru min al-bawl. Hindi daw nag-iingat. Yung sa pag-ihi pa, pag umihi, hindi nag-iingat. Ibig sabihin, pag umihi, anong ginagawa? Hindi niya iniingatan yung suot niya hanggat sa matalsikan ng kanyang ihi. Ay yung kanyang suot. So, yun ang ginagamit niya sa sala. So, hindi na tinatanggap ang kanyang sala. So, mag-ingat tayo sa ihi. Pangalawa, pagkatapos umihi, hindi humuhugas. Pagkatapos umihi, pagpag, brief, tapos. Hindi ganun. Yun ang sabi ng propeta. Ibig sabihin, dahil lang sa pag-ihi mo na yun, na ipinagpag mo lang, imagine, ipinagpag lang, hindi nag-ingat, naghugas nga, pero hindi naman nag-ingat, pinarurusan sa libingan. Imagine, pinarurusan sa libingan. So, ano ang gagawin? Ang inutos sa propeta na pag-aralan ng istinja at saka istijmar. Hugasan mo ng tubig, hugasan mo ng mga tuyong malilinis na bagay. So, mayroong dalil na nabagit na daif na pagkatapos umuihi ay pigain ang ari mo.